open our eyes, and open our hearts, Panginoon, to you, Lord God. Hallelujah, because we wanted to see you. Open the eyes.
Yes, Lord. To you, Panginoon, we have been forgiven. We are chosen, Panginoon, and we only belong to you, Lord God. Who am I but the highest could now it's lost, but he brought me, and no it's not for me. No it's not for me. Who the Son sets free, no it's free. Now a child of God, yes I am. Realize He has transformed His gracious. Allow us slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, no is free indeed. Now a child of God, yes I there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. We are a child of you, Lord. Hallelujah. We are chosen by you, Lord God. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am.
our strength, Panginoon, hindi dahil sa kalakasan namin. Ito ay dahil sa iyo, Lord God. Hallelujah. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Let the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear the silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, and let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Sing. You are ever interceded, and as the lost become the found, and you can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, and you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Because the work was finished, you were buried in the ground, but the grave could not contain you, and for you wear the victor's crown. Let's sing hallelujah. It's hallelujah.
Tanging sa iyo lang, Panginoon. Hallelujah! Amen and amen! God bless you all. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you po sa music team. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Parang ano mo sana. Tayo pong naay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa napakagandang umagang ito na province sa amin. This is the day that you made and we will rejoice and be glad in it. Panibagong kakasa, panibagong pag-asa, panibagong umaga, panibagong pakigbaka, panibagong pagkupay sapagkat sinabi mo sa masalita mo, kami po ay higit pa sa mana ng buhay. Maraming salamat Panginoon sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan pag-aralan sa salita mo. Lagi po namin sinasabi, ulit-ulit po namin sinasabi, isang karangalan sa pong pribileyo pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, niling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang gusto namin maunawaan at maisagawa, may pamuhay. Lahat ng salita mo na amin pong pag-aaral. Maraming salamat, pinagawin ka namin at binabalik na po namin sila at kapriyang salamat at kapilaan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Genesis chapter 5, begin verse 21. Babasahin ko po sa English and New International Version. Sabi po dito, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Verse 23, altogether Enoch lived a total of 365 years. Verse 24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 5, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Ang Diyos po ang nagpapala ng kanyang banal. Makapangyarihan sa kanya, pag-aaralan po natin sa umaga nito. So sa umaga ito, pag-aralan po natin ang buhay ni Enoch. Sino po nakakakilala kay Enoch? Sino po may kamag-anak ang pangalan ni Enoch? So pamagat po natin pag-aralan, how to sustain our faith. Paano natin susustinahan, paano natin pananatiliin yung ating pananampalataya? Paano po napanatili ni Enoch ang kanyang pananampalataya sa kalagitnaan po ng godless society? Sabi nga po na sa Book of Jude, ungodly generation, crooked generation, corrupt generation. So paano po niya na-sustain, napanatili yung kanyang pananampalataya? At paano rin po natin pananatili yung pananampalataya natin sa kalagitnaan ng kaguluhan na nangyari sa ating mundo, sa ating kapaligiran, sa kalagitnaan ng mga ungodly generation, crooked, corrupt generation. Paano po natin masustain natin kayo? Si Enoch po ay isa sa masasabi natin godliest, isa sa pinaka-Diyos o kawili-wiling karakter sa Bible. Si Enoch din po ang isa sa tanging dalawa na namuhay kasama ang Diyos faithfully before the flood.
At ang isa po ay walang iba kundi po si Noah. Sabi ng Genesis 6:9, Noah was a righteous man, blameless in his generation. He walked faithfully with God. Namuhay, umakad, namuhay na may katapatan sa Panginoon. Si Enoch din po ang isa sa tanging dalawa na hindi po nakaranas ng kamatayan. Sino po yung isang hindi nakaranas ng kamatayan? Si Elijah. Mababasa po natin yan sa 2 Samuel, 2 Kings chapter 2 verse 11, na siya po ay kinuha ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po ng Bible, Enoch walked faithfully with God. Siya po ay lumakad o namuhay. Pag sinabi po natin sa Bible, naglalasa po natin sa litang walk. Namuhay, lumakad, namuhay, nakasama ang Diyos. Sabi po ng Genesis sa verse 22 po, after he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years. Sabi po ng verse 24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. So, paano po na-sustain ni Enoch ang kanyang pananampalataya sa kalagitnaan ng crooked, corrupt generation katulad po ng kapanahon natin ngayon? Pag binasa po natin ang verse 22, sabi po na Enoch walked faithfully with God. So, ano po yung una? Kung paano na-sustain ni Enoch ang pananampalataya? Enoch walked with God. Si Enoch po ay lumakad o namuhay kasama po ng Diyos. So, ibig sabihin, ang una para po natin masustain yung pananampalataya natin ay mamuhay po tayo, lumakad o mamuhay po tayo kasama ng Diyos. What does it mean to walk with God? Ano po ang ibig sabihin ng mamuhay o lumakad kasama ng Diyos? To walk with God is to live in a constant, conscious enjoyment of the presence of God. Ang paglakad o pamumuhay kasama ng Diyos, ito po ay isang panagihan at sinasadyang kasiyahan sa presensya po ng Panginoon. Pag sinabi po natin walk with God o namuhay kasama ng Diyos, it involves peace. Pag sinabi po natin tayo namumuhay kasama ang Diyos, kasama po dito yung kapayapaan. Ibig sabihin, meron po tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi po natin. Kapag tayo pinamumuhay kasama ang Diyos, ibig sabihin, meron po tayong kapayapaan sa harap po ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay namuhay kasama si Eva at si Adam. Sa Garden of Eden, nakakausap na nila, yung sasalita, narinig po nila yung talagang boses ng Panginoon. Pero nung sila pinagkasala, sila po ay nagtago. Mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 10, sila pinagtago at sila hinanap ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po tayo makakalakad, makakapamuhay kasama ang ating kapwa kung tayo po ay nagtatago sa kanila. Kung tayo ay nagtatago sa kapwa na, hindi tayo makapamuhay kasama po nila. To walk with God means meron po tayong kapayapaan sa Diyos. Tayo ay meron kapayapaan sa presensya ng Diyos sapagkat lahat ng ating alam na kasalanan, ito po ay inihiran natin ang tawad at tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong kasalanan itinatago. Kapag may kapayapaan sa Diyos, ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo alam. Hinihingi mo ng tawad at pinatawad ka ng Panginoon sapagkat ang sabi ng Bible, if we confess our sins and our life, He's faithful to just forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. So tayo ay meron kapayapaan sa Diyos kapag tayo lumalakas sa Diyos sapagkat wala po tayong itinatago sa Diyos. Ang buhay po natin open sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Kasi kapag tayo meron itinatago sa Panginoon, kailanman hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Kaya una pa, tayo pinamumuhay na kasama ang Diyos, ibig sabihin meron tayong kapayapaan within. Meron tayong kapayapaan po sa ating pong Panginoong Diyos. To walk with God involves also purpose. Meron pong layunin. Nakapaloko, kasama po yung layunin sa ating paglakad kasama ang Panginoon. Walking involves movement in a particular direction.
Ang paglakad, nakapulot po dito, yung ikaw po ay gagalaw sa isang particular na direksyon. Halimbawa, kami dala ni Brother Alvin, ay maglalakad na magkasama. Ang pupunta namin, isang direksyon lang, isang particular direction. Hindi pwedeng siya ay sa kaliwa, sa kanan ako. Hindi po maglalakad na magkasama yan. Pag sinabi na maglakad magkasama, sila'y kumikilos papunta sa isang direksyon naman. Nung kita mo natin. Halimbawa, magkasama kayong dalawa, kasama ko si brother ko, naglalakad kami. At dumating kami sa crossroad. Ano yung crossroad? Sa ngandaan. Meron pa kaliwa, meron pa kanan. So, kami po ay magpapasya na mag-iwalay ng daan sa isa pa sa kanan. Hindi po kami pwedeng maglakad na makasama kasi nagkahiwalay po kami. May po ba? Ibig sabihin, ang maglakad na kasama ang Diyos, pupunta tayo sa pupuntahan ng Diyos. Kung ano yung direksyon ng Diyos, hindi ang direksyon natin. Kung ano ang ginagawa ng Diyos, yun din po ang gagawin natin. Yun po ang direksyon natin. Kung saan pupunta si Lord, doon tayo pupunta. Kung ang gagawin Lord, tayo po ay hindi po natin gagawin. Our God is a great peacemaker. Pagkakayapa. So tayo bilang mga nanampalataya, kapag tayo minamumay na may kapayapaan sa ating kapwa, nagdadala tayo ng kapayapaan sa ating kapwa, ibig sabihin tayo namumuhay kasama ang Diyos. Amen. Pero kapag tayo nagdadala ng gulo, troublemaker tayo, hindi natin pwedeng sabihin na tayo po namumuhay kasama ang Diyos. Kasi ang Diyos natin, great peacemaker. So kung tayo po peacemaker, meron nagkakagulo, pagdating natin ay tumatahimik kasi tayo po yung gumagawa ng kabraka na magkasundo. Ibig sabihin, namumuhay po tayo na kasama ang Panginoon. Ang Diyos po natin ay punong-puno. Our God is merciful and just. Siya po ay mahabagin, siya po ay patas. So kung tayo bilang mananampalataya, namumuhay na punong-puno ng kahabagan sa ating kapwa. Tayo po ay patas. Walang pinapaniga, parehas po tayo. Ibig sabihin tayo po ay namumuhay na kasama po yung ating Panginoon. Hindi po natin masasabi na kasama natin si Lord o namumuhay na kasama natin tayo po ay hindi patas. Hindi tayo parehas. Wala po tayong kahabagan sa ating buong kapwa. Sabi po ng Micah 6:8, to act justly and have mercy, to walk humbly with God. Mamuhay na may pagpapakumbaba kasama ng ating pong Panginoon Diyos. So, yung pong to live, to walk with God, involve peace. To live with God, kasama rin po yung purpose, yung layunin. To live with God, meron pong kasama yung progress, meron pong pagtunda. Ibig sabihin, kapag tayo po ay namumuhay o lumalakad kasama sa tumutunda, nagpo-progress po yung ating buhay kasi hindi po nagiging stagnant. May nangyayari na paglago, nangyayaring pagtunda sa ating buhay Kristiyano. Walking is not sitting and walking is not sprinting. Ang paglakad, hindi po ito yung nakaupo ka. Ang paglakad, hindi ito po yung tumatakbo ka na mabilis. Walking involved slowly, steady movement. Ang paglakad, ito po ay nakaparod dito yung mabagal, matatag na paggalaw. To walk with God does not mean ang paglakad kasama ng Diyos, hindi po ibig sabihin na tayo po perfecto. Pero kapag tayo po lumalakad kasama ng Diyos, namumuhay na kasama ng Diyos, siguradong magkakaroon po ng improvement. Magkakaroon po ng progreso yung ating buhay Kristiyano. Hindi po magpa-progress yung buhay natin. Kapag talaga tayo namumuhay na kasama ang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away. Behold, all things new. So, may progreso. Kapag yung buhay po natin bilang Kristiyano, hindi nagpa-practice, hindi umuunlad, hindi nakakaroon ng paglago, isa lang ang ibig sabihin. Hindi po tayo namumuhay na kasama ng ating Panginoong Diyos. Imposible po sa isang Kristiyano na siya namumuhay na kasama ng Diyos na hindi po unlad. Hindi magkakaroon ng improvement
yung kanyang buhay, pero magkakaroon po ng sigurado po 100% kung tayo namumuhan. Para bang, kasi pag tayo lumapit kay Kristo, nung may nakasama ng Diyos, sabi mo sa mga ngaran, para kang humawa ng life na 220 volts. Sino po yung nakuryente na dito? Wala ka nakuryente? Subukan po natin na hawakan yung life na 220. Ano ba hawakan po ni AJ? Yung life na 220. Ano kaya nangyayari kayo? Di may pagbabago mo tayo makikita. Siyempre may makikita ka sa kibit sa mga homies nga. Pag nakahawak na ko yan, tumatayo yung buho. Dahil sa mayroong pagbabago mo nga na. Same is with our relationship. Kapag tayo namumuhay kasama si Kristo, kasama Diyos, hindi pwede na walang pagbabago mo yan na. Hindi pwede na walang improvement. Hindi pwede walang progress sa ating buhay. Sigurado magpa-progress. Sigurado unad ang ating buhay Kristiyano. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi pwede hindi mag-progress. So to walk with God involves, kasama po yung kapayapaan. To walk with God involves purpose, layunin. It involves progress and love. To walk with God is a privilege. Pag sinabi po natin privilege, exclusive right. Pribileyo. Isa pong pribileyo na tayo po ay mamuhay kasama ng exclusive right. Ibinigay niyo sa atin para tayo makapamuhay na kasama ang Diyos. Yung ikaw nga lang mamuhay ka, kasama mo yung presidente, kasama mo yung Senate President, o yung mataas na tao. Isang pribileyo po yan. Kasi hindi basta-basta ibibigay ng isang presidente na makasama ka sa araw-araw na kanyang buhay, hindi niya basta ibibigay. Ibibigay niya sa kilala niya, kaya ito exclusive right ibinigay ng Panginoon sa atin. Isa pong pribileyo na tayo po ay pahintulutan na tayo po ay lumaka, mamuhay kasama ng Diyos. Walking with God is the greatest privilege possible. Pinakadakilang pribileyo na posibleng magkaroon po tayo. Amen. Wala na po tayong pwede pang ikumpara nito. Yung Creator of heaven and earth, the sovereign Lord of the universe, is our Heavenly Father, and He is so intensely interested in our life that He would choose to walk with us. Na pinili po niya na tayo po'y mamuhay kasama niya. Privilege yung ibinigay sa atin. Like the privilege, ingatan po natin. Privilege yun eh. Diba? Privilege yun. Ibinigay sa atin ni Lord. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na may gawa ng langit at lupa, binigyan tayo ng exclusive right na mamuhay kasama ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So walking with God involves peace, it involves purpose, it involves progress, privilege, it involves pleasure, kasiyahan. Kapag tayo namumuhay kasama ng Diyos, meron pong kalakip na kasiyahan. Amen. If you want, kung gusto po natin halimbawa, kung gusto po natin pumunta, makarating sa isang lugar na pupunta natin, ano pong gagawin natin? Sasakay ka sa permis na nakapupunta kang publish. Pero kung gusto mo makita yung kagandahan ng lugar, ma-enjoy mo yung kagandahan ng lugar, anong gagawin mo? Bababa ka sa kotse, maglalakad ka. Para makita mo yung kagandahan. Hindi po ba? Hindi siya papunta sa Baguio eh. Pag pumunta ka sa Baguio ng gabi, hindi mo makikita yung beauty ng dadaanan mo eh. Di ba? Makikita mo pag umaga. Pero mas maganda kung ikaw ay maglalakad. Maganda, yun lang. Pero makikita mo yung beauty, ma-enjoy mo bakit naglalakad ka eh. Amen. When we walk with God, kapag tayo po ay lumakad na kasama ang Diyos, hindi po na, ibig sabihin meron pong
kasiyahan. Kapag tayo po ay pupunta sa isang lugar, na halimbawa nakakakotse po tayo, hindi po natin makikita, hindi natin maihipo, hindi natin mai-enjoy yung kagandahan. Pero kapag tayo pinaglalakad, may enjoy po natin. Meron tayong yung maririnig natin, mahawakan natin, maamin natin yung mga bagay na mamimiss natin kapag tayo po yung nasa sasakyan. Walking with God is a greatest pleasure. Binabanggit po natin upang makita po natin yung kagalakan, yung kasiyahan. May kasiyahan pong nakalakit kapag tayo po ay lumalakad kasama ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, tingnan po natin yung tabi natin. Tingnan po natin yung kanyang peace. Ano sa Tagalog ang peace? Isda, mukha. May kasiyahan po. Sabi po ni David, walking with God is the greatest pleasure. Psalms 16 verse 11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Ibig kong sabihin, heaven is a place of great happiness. Ang dahil ito po yung lugar ng meron pong dakilang kasiyahan. Ibig kong sabihin, yung kasiyahan matatagpuan po sa presensya ng Panginoon at narayan ng God, ibig sabihin masarami. Pero kapag tayo pinumalakad o namuhay kasama ng Diyos, atin pong malalasahan yung kasiyahan bago pa tayo makarating sa langit. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, mararanasan natin yung pleasure, yung kasiyahan. Ay sa langit, talaga pong punong-puno na kasiyahan. Pero kapag tayo lumalakad kasama ang Diyos, dito pa lang sa lupa, malalasahan po natin. We can taste the pleasure, yung kasiyahan po na dulot na kapag tayo lumalakad, kasama po ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. To walk with God is to live in a constant, conscious enjoyment of the presence of God. Walking with God involves peace, purpose, progress, privilege, pleasure. 5 P's. 5 P's. Sino po dito ikaw ay tumatanggap ng 4 P's. Sino? Tasang kamay ng 4 P's. Ito ang pinag-aaral natin dito, 5 P's. Nakasama kapag tayo po lumalakad umuwi kasama ng Diyos. Kapayapaan, layunin, pagtundad, pribileyo, at kasiyahan sa harapan ng Panginoon. Number 2, how did Enoch sustain his faith? Hebrews 11:5. By faith, Enoch was taken from his life, so he did not experience death. He could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as the one who pleased God. So number 2, kung paano po na-sustain ni Enoch yung kanyang pananampalataya, at isintayin tayo rin po. Enoch was a man familiar with God. Si Enoch po isang taong pamilyar sa Diyos. At sinabing pamilyar sa Diyos, kilala niya ang Diyos. Meron siyang close relationship. Meron siyang intimate association sa Panginoon. Di ba pag sinabi po natin pamilyar tayo sa isang tao, ibig sabihin niya, kilala mo yung tao. Alam mo yung kanyang gusto, alam mo kung ano ang ayaw niya, alam mo kung paano siya magalit, alam mo kung paano siya masidihan. Lahat ng bagay sa kanya, alam mo, kasi pamilyar ka sa kanya. Enoch was a man who is familiar sa Diyos. Tayo po ba? Familiar po tayo sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kilala po natin Diyos na pinaglilingkuran natin. Kilala natin? Alam ba natin kung ano yung nagbibigay kaluguran sa Panginoon? Alam ba natin kung ano yung nakasasakit sa damdamin ng ating Panginoon? Alam ba natin mga bagay para magbigay tayo ng kasiyahan sa Kanya? Pamilyar sa Diyos. Ang first time na nakita pa natin si Enoch sa Bible,
Sa chapter 5, sa Genesis chapter 5, verse 21 to 24. Dito may pinakita that he is a man who is familiar with God. Pag binasa po natin, mas marami pong beses binanggit si Enoch sa New Testament kesa sa Old Testament. Sabi po ng mga Bible scholar, Enoch is described in 51 words in the Old Testament. 51 words lang i-describe si Enoch. Sa New Testament, 94 words. At sa kumbagay, na in-highlight patungkol po sa word na Enoch ng kanya pong testimony. Anong testimony niya? Sa Enoch 35, he pleased God. Binigyan niya po ng kaluburan ang ating pong Panginoon. Pag binasa po natin ang Genesis chapter 5, verse 22 and verse 24, dalawang beses pong sinabi sa verse 22, Enoch walked faithfully with God. Sa verse 24, Enoch walked faithfully with God. Ibig pong sabihin, masasabi po natin na ang tanging dahilan ng fame, ng kasikatan, katanyagan ni Enoch, isa lang, sa pinamuhay na kasama ng Diyos. Wala kang indireto sa Bible na sa buhay gumawa ng himala. Wala kang mababasa sa Enoch bumuhay ng patay. Wala kang mababasa na hinati ni Enoch ang taga. Wala. Ang tanging bagay na bubuo sa buhay ni Enoch, he walked faithfully with God. Sa pinamuhay na kasama ng Diyos ng buong katapatan. Kaya nabanggit ang pangalan sa Bible at pinag-aaralan po natin ngayon. Siya po ay nabuhay kasama ng Panginoon. Wala pong himala siyang ginawa. Amen. There is nothing greater that could be said about us than we walk with God. Wala na pong masigit na bagay ang pwedeng sabihin sa atin. Kung sakasakalik na tayo po ay mawala sa mundo, yung sasabihin, yung tao na yan, namuhay kasama ang Diyos. Yung tao niya, namuhay para sa Diyos. Di ba kapag ang tao po halimbawa ay namatay? Maraming sinasabi ang tao, yung tao na yan. Yung tao na yan ang pinakamayamang tao dito sa lugar namin. Yung tao na yan ang pinakamanahusay, pinakamagaling magsalita dito sa lugar namin. Yung tao na yan ang nagpatakbo na napakalaking kumpanya. Umasenso, ganyan kagaling ang tao yan. Yung tao na yan, pinakamagaling na barangay tanod sa amin. Pinakamagaling na kapitan. Di ba may sasabihin ng tao pag namatay ka na. Pero ang pinaka-greatest na bagay na pwedeng sabihin ang kapwa natin sa atin, yung tao na yan, namuhay kasama ang Diyos. Ang tao na yan, namuhay para sa Diyos. Amen po ba? Para ipagampo natin ang Panginoon. The greatest thing a child could say about his father is that my father walked with God. Ang aking tatay namuhay kasama ang Diyos. Ang pwedeng sabihin ng church sa isang miyembro, halimbawa may nasawing miyembro, pinag-grace na pwedeng sabihin, yung miyembro na yan, si brother na yan, o si sister na yan, namuhay kasama ang Diyos ng buong katapatan, namuhay para sa Diyos. Amen. Yung po isang pinakamagandang bagay na pwede natin marinig. Hindi yung tao na yan, ganito, gano'n rin. Pinakamaganda, pinaka-greatest thing na pwede natin marinig at masabi sa atin, yung tao na yan, si Brother AJ, si Brother June, si Brother Mike, sila ay namuhay na kasama ang Diyos ng buong katapatan. Sila ay namuhay para sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pamilyar siya sa Panginoon. He is familiar with God. Sabi ko natin kanina, Enoch walked with God. Si Enoch po ay namuhay na kasama ang Diyos. He walked faithfully with God. Si po ay namuhay na buong katapatan sa Diyos. The direction of his walk with God. Ang kanyang direksyon sa paglakad o pamumuhay kasama ang Diyos. Genesis 5:22, sabi po dito, after he became the father of Methuselah,
Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Sa verse 24, Genesis 5:24, Enoch walked faithfully with God, that he was no more because God took him away. So, binanggit po natin, dalawang beses po na binanggit sa verse 22 and verse 24, that Enoch walked with God faithfully. Ito po yung napakalaga, sapagkat hindi po sinabi ng Bible that God walked with Enoch. Sabi doon, Enoch walked faithfully with God. So sinasabi ng Bible, mahalaga po ito, hindi po sinabi ng Bible that God walked with Enoch, but Enoch walked with God. Hindi po sinabi ng Bible na ang Diyos ay namuhay kasama, kundi si Enoch po namuhay kasama ng Diyos. Sabi po ni Campbell Morgan, walking with God means that we are going in the same direction of God. Ang pamumuhay kasama ng Diyos, ibig sabihin tayo pupunta doon sa direksyon na pupuntahan ng Panginoon. Amen. Enoch was going in the same direction of God. Hindi po ang Diyos ang pumupunta doon sa direksyon na pinupunta ni Enoch, kundi si Enoch ang pumupunta doon sa direksyon na pinupuntahan po ng ating Panginoon. Direction of His walk, siya po ay pumupunta doon sa lugar ng Panginoon, doon sa direksyon na pinupunta po ng Diyos. If you are going to walk with God, then that means that we are going to go God's way. We will want to go where God is going. Tayo gusto natin pumunta kung saan pupunta ang Panginoon at gagawin natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Kung saan pupunta ang Diyos, doon din po tayo pupunta. Hindi tayo sasabunan. Kung ang gagawin ko, ano ang gagawin ng Diyos, ganoon din po ang gagawin natin. Yun ang direksyon po ng paglalaro na yan. Kung saan pumupunta ang Diyos, namin siya. Kung saan ang direksyon ng Diyos, doon siya. Kung ang ginagawa siya ng ginagawa niya. So yun po ang dapat. Kung tayo pinumalaan kasama ng Diyos, kung saan papunta ang Diyos, doon tayo pupunta, huwag natin sasalunutin. Kung ano ang ginagawa ng Diyos, dapat yun din po ang ating ginagawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The duration of His walk with God. Ang tagal ng kanyang paglakad. Sa gaano po katagal, siyang namuhay kasama ng Diyos. Sabi po ng verse 22, after Enoch became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. So si Enoch po ay namuhay kasama ng Diyos for 300 years. 300 years po siyang lumakad, namuhay kasama ang Panginoon. Kung wala kang aabot na yung araw kasi ang buhay ng tao napakatagal, 900, 800, 600. Si Enoch, 365 days po, at 365 years ang nabuhay. So sabay lumakad, o namuhay kasama po 300 years. Yan po ay 109,500 days na si Enoch po ay lumakad o namuhay kasama po ng Diyos. He walked with God constantly, consistently, continuously. For 300 years, si Enoch po ay nabuhay kasama ng Diyos nang walang hinto, walang putol, walang tigil, tuloy-tuloy. Hindi po pahinto-hinto. Meron kasi mga Kristiyano pahinto-hinto yung pamumuhay. Si Enoch po 300 years. Namuhay kasama ng Diyos constantly, consistently, walang tigil, diretso po ang kanyang pamumuhay kasama po ng Panginoon. When Enoch was 65 years old, doon po nagsimula yung kanyang journey with God, doon sa pre-65. Kaya siya po ay 300 years, yung journey niya for 300 years. Tayo po, gaano na po tayo katagal lumalakad o nabubuhay sa piling po ng Panginoon. Ako po nagsimula yung aking journey na mamuhay sa amin sa 1989. 1989 po ako na born again. Ibig sabihin, 1989 ako na born again. Almost 37 or 36 years na akong namumuhay kasama ng Diyos. Pag yan, pag kinainis ko sa 365, 13,140 days na namumuhay kasama ng Diyos. Tayo po.
Gaano na tayo katagal? Namumuhay lumalakad kasama ang Diyos. Meron po sa ating mga bago. Ang ibig natin sabihin, magpatuloy po tayo. Si Enoch for 300 long years namuhay siya kasama ng Diyos. Walang tigil, walang ito. Tayo po hindi aabot ng 300 years. Di ba? Pero gaano man katagal, ang panghinitay natin ng Panginoon, ay mumuhay na po tayo. Nang dire-diretso. Hindi po tayo hinto. Kundi dire-diretso, ano naranasan, patuloy po tayo mamuhay. Kasama ang ating pong Panginoon Diyos. No retreat, no surrender. Amen. Hindi tayo susuko sapagkat tayo mahigit pa sa mga nagtagumpay. Meron po bang nagtatagumpay na sumuko? Wala akong sumuko na nagtagumpay. Ang nagtatagumpay, ang tagumpay po kasi, yung pagbaksak, yung pong failure, hindi po yan ang kapaligtaran ng tagumpay. Ang failure, kasama po sa tagumpayan. Wala akong taong nagtagumpay na hindi nakaranas ng kabiguan. Sino po yung mga taong sikat? Miski mga scientist na yan. Si Graham Bell, yung nag-invento ng telephone, hindi po isang bana, hindi lang sa invento tapos na. Napakaraming payment, tinatawanan nga po siya. Pero siya hindi siya huminto. Kaya meron tayong telepono. Yung the Wright brother, yung pong invento ng aeroplano, hindi po siya talaga pong, ang dami ng pedyo. Sabi nga sa kanila, only bird can fly. Ang ibon lang, ang kaya ng lipat, pero hindi po sila huminto. Kung sila huminto, kaya wala tayo aeroplano. Maging yung mga gadget natin ginagamit, hindi lang isang, maraming kabiguan. Pero hindi tumitigil. Nagpapatuloy, ganoon din po tayo sa buhay Kristiyano. Marami tayong mararanasan. Na minsan ay gusto na natin sumuko, gusto natin ihagis yung tumanya. Sa boxing kasi, pag nakita po ng trainer, na kanyang boxer, bubusa natin na talagang hindi na makasunta. Ano po ginagawa ng trainer? Pinahagis po yung tumanyang puti. Ibig sabihin, suko na. Kaya titigil na ng referee boxing. Di ba minsan may dumating sa atin, na gusto natin ihagis yung tumanyang puti, gusto natin sumuko. Pero hindi, napapatuloy tayo. Si Enoch, walked with God for 300 years. Bata pa po tayo kumpura. Ibig sabihin, ano man mangyari, huwag tayong huminto sa pagsunod at pumumuhay kasama po ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. How did Enoch sustain his faith? Ano yung number 1? Enoch walked with God. Number 2, Enoch is familiar with God. And number 3, Hebrews 11:5. We read the testimony during his years of walking with God as one who pleased God. Yung taong nagbigay ng kaluguran sa Diyos. So number 3, kung paano po si Enoch, sinusiya ka ba naman? Enoch was a man favored by God. So po yung isang taong pinaburan o kinalugdan. Isang taong kinalugdan o pinaburan ng Diyos. Kaya po nasustain ni Enoch na kayo mga kasi pinaburan po siya ng Diyos. Kinalugdan po siya ng ating pong Panginoon Diyos. We learned that he was a man favored by God for 2 main reasons. Bakit po siya pinaburan? Bakit sa kinalugdan ng Diyos? Sa banasa po natin, merong 2 main reasons kung bakit po siya pinaburan ng Panginoon. Una, how he lived in this world. Paano po siya nabuhay sa mundo ito? Sa mundo ng panahon po nila. Sabi ng Hebrews 11:5, by faith, Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God has taken him. For before he was taken, he had the testimony that he pleased God, na kanya pong binigyan ng kaluguran ang ating pong Panginoon Diyos. Yan sa po ay pinaburan. Sa iyo po ay sa lupa nagbigay ng kaluguran. Lahat po tayo may kanya-kanyang patotoo sa harapan po ng Panginoon. Ang tanong, yung pang patotoo po natin ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos.
Kasi pag ang Diyos po yung nalugod sa atin, meron po tayong favor na matatanggap sa Panginoon. Yun po yung naranasan ni Enoch. He was favored by God. Kasi bakit nagbigay po siya ng kalugay? Yung buhay niya dito sa lupa, anong panahon na yun? Panahon na talagang crooked generation. Corrupt generation, namuhay po siya ng tapat. Namuhay siya na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Meron po isang pastor na nakikipag-usap po siya sa mga bata Sunday school. Nagtanong po siya sa isa sa mga bata, sabi ng pastor sa mga bata, why do you love God? Bakit niyo mahal ang Diyos? Yun po ang tanong ng pastor sa mga children. Bakit niyo mahal ang Diyos? Sabi po ng isang bata, I don't know why I love God, pastor. Pastor, hindi ko alam kung bakit ko mahal ang Diyos. I guess it runs in my family. Pastor, hindi ko alam kung bakit ko mahal ang Diyos. Ang hula ko, it runs in our family. Ibig sabihin sa pamilya niya, nakita niya. Yung nanay niya, yung tatay niya, mga kapatid niya, kamag-anak na nagmamahal sa Diyos. Kaya sabi, hindi ko alam. Maybe, or hula ko, it runs in the family. Ibig sabihin, nakita niya sa kanyang pamilya yung pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi, hindi ko alam kung bakit ko mahal ang Diyos. Ang hula ko, it runs in the family. Serving God, loving God, and walking God runs in Enoch's family. Di ba, maging mga anak natin bakit mahal ang Diyos? Kasi nakita sa akin Bagamat ang kaligtasan personal, pero yung pamilya nakikita Merong pamilya Kristiyano, yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagkakata sa Diyos, yung pagmamakakita sa run in the family. Yung bagong sibo ng pamilya, nakikita nila Kaya sila pinahahawa, baka pa nagmamaw sa dumating yung parang sila po ay tatanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Hebrews 11:5, Enoch's testimony was that he pleased God. Enoch carried an unusual testimony. He pleased God. Ito po ay very significant sapagkat yung panahon kung saan namuhay si Enoch, sabi po sa Jude chapter 1, verse 14-15, ang godly, wicked, and corrupt generation. Jude chapter 14-15. And Enoch in the 7th generation from Adam prophesied about them. Look, the Lord comes with thousands of his holy one, who execute judgment on all, and convict them who are ungodly deeds that they have done in a godly way, and the hearty ungodly sinners said against them. Ibig sabihin, ito yung panahon na namuhay si Enoch, ungodly, corrupt generation. Pero sa kalagitnaan po ng corrupt generation, namuhay po si Enoch ng kalulugod sa Panginoon. Hindi po siya nahawa ng kapaligiran. We are living in a crooked, ungodly generation. Napapalibutan tayo ng mga tao na talagang dito sa atin po. Ano ba pinag-usapan po ng akawan, bilyon. Pero bilang mananampalataya katulad ni Enoch, hindi tayo dapat mahawa. Miski halimbawa, sa opisina ka, yung lahat ng kasamahan mo sa opisina ay kurat, nangungupit, nandadaya, nag-undertime, mga bang hindi maganda. Bilang mananampalataya, dapat hindi tayo nahawa sa kalagitnaan ng mga kasamahan mong kurat, namumuhay ka ng tama. Para ma-encourage natin sila, hindi tayo yung nadadala. Yun po yung nangyari kay Enoch, sa kalagitnaan ng ungodly generation. Crooked generation, corrupt generation, namuhay po siya ng karapat-dapat at karugod-lugod sa Panginoon. Sa Exodus, saan man po tayo naandoon, ano man ang larangan natin, may mga kasamahan man tayo na gumagawa na hindi tama, dapat hindi tayo umahaw. Naalala ko si Brother Durlan. Si Brother Durlan dati nagtatrabaho sa inyo? Brother Durlan yung si Ernie. Siya, nagdadala siya ng ano mga dinadala mo? May mga dinadala siya. Pag dinadala niya, para matanggap,
may lagay. May native, may under the table. Laging gano'n. Pag magdadala siya para matanggap, may suhol. Pero si Brother June, ito po ay for the glory of God. Si Brother June, kumikita siya. Papadala sa kanya, pero naging ibigay mo to. May suhol. Kaya nakapasok. Siya, hindi po niya natagalan. Nag-resign. Nag-resign po siya. Iniwanan niya yung trabaho niya. Nag-resign siya. Regular ka na po dati. Regular siya. Nag-resign. Hindi niya kahit tagalan yung korupsyon. Nag-resign. Hindi siya nahawa. Binigyan ng Panginoon ng mas magandang trabaho. Amen. Hindi niya matagalan. Naalala ko yung kapatid niya, no? Kapatid ni asawa na mo, si Boy. Si Boy Luna. Nakapasok siya sa parang pierde. Pinalitan niya yung nakabatay. May mga, ang gagawin ko ito, maglalabas na mga gamit, sobra-sobra. At yung bantay mismo, siya yung bantay eh. Alam na yun. May ligay sa kanya. Nakikita niya, sinisita niya. Teka muna, bakit? Sobra-sobra ka. Kala ka niyan dito, bra. Makasama ka. So, nung una, wala sa magawa. Pero naroon in-report niya. Nung in-report niya, pinagbantaan siya. Kasi hindi niya kaya. Kasi, kung papayag siya, pababayaan niyang palusot, meron talagang habit sabi ng ano. Kala niya dito, bra. At meron kami binibigay sa dating wala dito. Hindi niya kaya. Nag-resign po siya. Hindi niya kaya tagalan yung korupsyon, yung pantalaya. Ganun po si Enoch. Sa kalagitnaan ng crooked generation ng siya nataka. So tayo, sa tayo nagtatrabaho, maging estudyante tayo, kaklase mo nangungopia, may mga kodigo. Bilang ano na para tayo, dapat tayo may makakitaan, maging maganda yung patutok po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Every Christian has testimony. Kaya tanong po natin, kamusta na po yung ating patutok? Si Bubay Kalugod-Tugod sa naalala po natin si Ho. Si Ho. Ang Panginoon po mismo ang nagpapatoo patungkol kay Ho. Nabasa po natin sa Bible. Hope chapter 1 verse 8. Ito ang sabi. Sino ang kausap ng Panginoon dito? Si Satanas ang kausap ng Panginoon. Dito sabi sa Hope chapter 1 verse 8. Napansin mo ba ang lingkod kong si Hope? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba siya sa akin at umiiwas sa masamang gawain dugtong ni Yahweh. Ang Diyos mismo nagpatotoo. Ang tanong, kung ang Diyos kaya ang magpapatotoo patungkol sa akin, ano kaya ang sasabihin na kayo? Ay, ang lingkod kong si Hana, mabait na bata yan. Ang lingkod kong si Tantan, mabait na bata yan. Masunurin sa magulang, naglilingkod sa akin. Masipag, ay lagi nagbuhugas ng pinggan niya, na walang anak. Amen. Amen. Kung ang Diyos po ang magpapatotoo kaya sa atin, Enoch has a good testimony. He placed God sa kalagitnaan po ng crooked generation, wicked generation, namuhay po siya ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung buhay niya dito sa lupa. Letter B, how he left this world. Paano niya iniwan, paano siya umalis sa mundong ito. Dahil po si Enoch ay namuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Yung favor ng Panginoon sa kanya nag-extend. Very significant. Yung nangyari po kay Enoch ay nangyari lamang sa isang tao kay Elijah na hindi po nakaranas ng kamatayan. Hebrews chapter 11 verse 1. By faith, Enoch was taken from his life so that he will not experience death. He could not be found because God has taken him away. Hindi po siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya ng Panginoon. Yung po yung naranasan din ni Elijah. Hindi nakaranas ng rapture. Hindi nakaranas ng kamatayan. In other words, God gave Enoch a permission slip to miss out on an appointment with death. Permission slip. Na miss out niya yung
yung pong kamatayan. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Dalawang tao lang sa Bible. Si Elijah at si Enoch. Bakit? Sapagkat siya po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Enoch walked with God for 300 years. Finally, one day after walking with God, God has taken him away so that he will not experience death. Si Enoch po ay larawan ng mangyayari sa mga mananampalataya na pagbalik ng Panginoon ay buhay pa. Mararanasan po natin kapag ang Diyos may bumalik na Panginoon, mararanasan po natin, naranasan niya, pupunin tayo ng Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an angel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will be with the Lord forever. Yung naranasan po ni Enoch, mararanasan ng bawat mananampalataya kapag dumating si Kristo, buhay pa po tayo, kukunin tayo. Sasalubuhin natin ang Panginoon sa ibang ito pang makasama po tayo ng Panginoon. Magpakailan paman. Magugulat yung mga kasama natin. Pero nawawala si Hannah. Nasa kalagit na. Nawawala si Hannah, nawawala si Sister Karen. At miski po sila mag-hire ng yung rescue team, miski po sila mag-hire ng search and rescue team, hindi mo nila tayo matatagpa kasi nasa pinto tayo ng Panginoon. Biglang nawala eh. Bakit nawawala si Ene? Nawawala si Sister Rose, nawawala ganito. Aagila ng search and rescue team, hindi po tayo makikita sa mga nasa piling na po tayo ng Panginoon. Amen. At malapit na po yan. In the twinkling of an eye. Palagpakan po natin si Lord. Panghuli po, kung paano po na sustain ni Enoch ang kanyang pananampalataya. Enoch was a man faithful to God. Dalawang beses po sinabi sa verse 22, verse 24, Enoch walked faithfully. Siya po ay tapat sa Panginoon. Si Enoch po'y binanggit sa Jude, verse 14 and 15. Binanggit po siya doon. Bapasahin po natin, pakibasa po natin, binanggit po siya dyan. Sa verse 14 and 15 ng book of Jude. Jude. Siyang chapter yan. Verse 14 and 15. And Enoch is the seventh generation from Adam. Prophesied about them, look, the Lord comes with 1,000 of his Holy One to execute judgment of all and to convict them of all their ungodly deeds that they have done in ungodly way, and all of harsh things ungodly ungodly sinners had said against him. Verse 15. Sama na pala dyan. So binanggit po siya dyan. Amen. At dyan sa talata po yan, makikita natin na yung buhay po ni Enoch was marked by his faithfulness to God. His faithfulness revealed. Yung faithfulness po ni Enoch ay in-reveal first sa kanya pong kabanahan. Yung katapatan ni Enoch, inihayag una sa kanya pong kabanahan. Sabi po sa verse 14, Enoch was seventh from Adam. Pampito kay Adan. Ang sabi po dyan. Ito po'y napakalaga sapagkat it reminds us that godly line was restored to Enoch. Mahalaga po yan, sabi po dyan sa Enoch, pampito mula kay Adan. Seventh generation. Napakalaga po yan sapagkat pinapakita po dito na yung godly line restore sa pamagitan po ni Enoch. Kasi nung pinatay po ni Cain si Abel, nasira. Godly line was destroyed nung pinatay ni Abel si Cain. Through the process of time, the plan and purpose of God was continued by the birth of Seth. Nung pinanganak si Seth, Genesis chapter 4 verse 25. Pinatay ni Abel si
Sino kinay? Si Cain. Hindi, pinatay ni Cain si Abel. Ayun. Pinatay ni Cain si Abel. Nasira ko yung godly line. Ni-restore nung kung ipinanak si Seth. Sabi ko na, Adam knew his wife. Pag sinabi niyo, sumiti ulit. Si Adan kay Eva. And she gave birth to a son and named him Seth. For she said, God has given me another child in the place of Abel since Cain killed him. The name Seth means he is appointed. Enoch was the great grandson of Seth. God appointed Seth to restore the godly line and to bring Enoch through the time. God has a will, a way, and work especially for Enoch. The faithfulness of Enoch unang pinakita sa kanya pong kapanganakan, na-restore yung godly line. Amen. The faithfulness of Enoch was not only revealed in his birth, but in his behavior. Sabi ko sa gawin natin, verse 14 to 15. The seventh, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this men also, saying, Behold, the Lord comes with them, thousands of the saints, to execute judgment of all, to convict all who are ungodly. Among them, of all their ungodly deeds, which they have committed in ungodly way. And the all words which ungodly sinners have spoken, apat na beses binanggit yung ungodly. Ang ibig kong sabihin, pinakikita po dito kung gaano kasama yung pong panahon na kung saan si Enoch po ay nabuhay. Amen. Enoch lived a godly life in the midst of ungodly people. He was a preacher and proclaimer of righteousness who stayed true and was faithful to God by his behavior. Namuhay. Hindi lang nahayag ang katapatan ni Enoch sa kanya pong kapanganakan. Nahayag ang katapatan ni Enoch sa kanya pong pumumuhay. Namuhay ng buong katapatan sa Panginoon. Amen. Does our faithfulness ready? Yung po ba katapat natin ay nahayag? Does our faithfulness reveal sa buhay po natin? Yung ba katapatan ay nahayag sa ating pong behavior? Yung ating po ba katapatan ay nahayag sa ating paglilingkod? Nahayag sa trabaho natin? Nahayag sa mga tao na kakasama natin araw-araw? Are we among faithful to God? Amen. So nahayag po yung katapatan ni Enoch and his faithfulness was rewarded. Yung katapatan po ni Enoch ginantimpalaan ng Panginoon. Yung katapatan po natin may kalaking magantimpala po yan. Hindi po mawawala ng kabulahan at ang ginagawa natin para sa Panginoon. May reward. 11:5 ng Hebrews. By faith Enoch was taken from his life so that he did not experience death. Enoch faithfulness was rewarded. He did not experience death. Hindi po niya naranasan ang kamatayan. Because of Enoch's familiarity with God, his favor by God, and his faithfulness to God, Enoch received a benefit only rewarded to one other man named Elijah. Hindi po niya naranasan ang kamatayan. Because he honored God in his life, God honored him by not allowing to see death. Amen. A life lived of faith means na tayo po'y makakatanggap ng favor. At ating isang araw, kung tayo po'y buhay pa, na si Kristo'y babalik, mararanasan po na naranasan niya na gantimpala. Makakasama po tayo sa pagbabalik. Ito po yung tinatawag natin coming, ito po yung tinatawag na rapture. Datating ang Panginoon, binasa natin kasi sa 1:8, rapture. Kukunin tayo ng Panginoon. Kapag tayo namumuhay ng buong katapatan sa ating buong Panginoon. Faithfulness is always rewarded. Ang katapatan mo laging ginagantipalaan. Kung tapat ka sa iyong trabaho, gagantipalaan ka ng promotion. Amen. Wala akong tamad sa trabaho na nakakaroon sa promotion. Ako, nagtatrabaho po ako. Wala pa akong publish na ano. Yung tatay ko, sundalo signa eh. Lahat ng pinasok ng tatay ko sa kumpanya. Ako sabi ng tatay ko yung manager, nare-regular. Sabi ng nanay ko sa tatay ko, yung ibang tao pinapasok, bakit yung anak mo hindi mo ipasok?
ipinasok po ako sa Kimberly. Yung kalakasan ng Kimberly nung araw. Nakapasok po ako sa Kimberly. Kasama ko ng tatay, pinausap yung plant manager ng kumpanya. Ano ba pangalan ng plant manager? Basta pinausap. Hindi yun. Ano yun eh? Si Wilson Jack. Hindi yun ang plant manager. Basta may plant pinausap. Hindi pumasok po ako. Siyempre, ang iniisip ko, pinasok ng tatay ko, usap yung plant manager. Maririnig ko na ako. Pero dahil ako po ay tama. Kasi kapag Sabado, yung aming pong foreman umuwi, half day lang eh, Sabado eh. Ako po ay promotor naman ng Caracruz. Hindi pa wala na si taga-Kuyab, alam mo, taga-Kuyab yung aming foreman eh. Alisa na, hindi na kami katrabaho. Kung tayo trabaho, wala yung foreman. Caracruz kami. Yung pala may nakakapag-tip na, nagsusugal yan, pasensya mo si Narito. Humahagis akong ganyan niya, may tumable eh. Pag-tip ko siya. Informa namin. Ito pala ang ginagawa mo. Pagkatapos minsan, may lakir ako eh. Minsan, kuyat ako kasi, minsan, ako umaga na. Di pagkakis trabaho, kanya-kanya kami nag-ako sayad kami, sayad. Yung trabaho namin sayad. Doon ako sa lakir ko, sa doon, hanap sa akin yung forma namin, doon ako makita. At bukas ng lakir ko, natutulog ako. At tapos, pinatawag ang tatay ko ng plant manager. Pinakita yung aking application. Nakalagay doon sa application, na interested in work. Hindi ko yung nakalagay. Pagkatapos, hindi ba yan? Hindi nagtatrabaho, casual naman sa Kimberly. Nagbigay ng examination ngayon. Kung sino yung makakapasa, maging irregular. Di ko ako exam. Sa examination, top notcher po ako. Ako yung number 1. Top notcher, Alfredo na rin. Sabi naman sa makirigular ka na. In-interview ngayon ako. Siyempre, interview ka kasi top notcher ka. Sabi sa akin, regular ka na. Interview ngayon ako. Kung in-interview ako, pinabuo yung aking parang resume ko. Yung nga nakita, not interested in work. Ang dami mo report dito. Nakahuli ka nagsusugal, nakahuli ka natutulog. Paano yan? Nabali mo na ako. Kita ako, si Boy San Diego. Ang uwian po namin alas 5. Alas 3 pa lang naliligo na ako. Biglang dumating si Boy San Diego. Tapos na ako maligo, nagpupunas pa ako ng ulo. Anong oras na? Sabi ko, alas 3. Anong oras ang uwi mo? Alas 3. Bakit naligo ka na? Tapos, step pa namin, yung nagpapans, pag ako yung umabsent, o sabi ko si Boss na San Vicente, Alvarez, ipapans na ako, absent ako ha, pagkatapos meron pang overtime. May overtime ba? Pag siya naman na absent, ipapans ko may overtime pa rin siya. Isang beses, kasi ang pandaraya, hindi pwedeng hindi ko inamoy. Isang beses, hindi pareho kami pumasok. At tingin namin, wala yung aming time calculator. Wala. Amin mo siya. Hindi ka kayo dalawa. Pinapasok kami sa office. Sabi niya, ganito para kami nagkagagawa niya. Nung araw na yun, sinisanti kami. Kaya pala wala kang business. Sinisanti kami. Pagkatapos, sinisanti na kami. Sabi sa hanggang ngayon lang ang pagtatrabaho nyo. Yung forma namin, sabi ng forma namin, o trabaho kayo, magtrabaho. Hindi na kami magtatrabaho. Hanggang ngayon, magtatrabaho pa kami. Kaya hinuluban ng Kimberly business mo. Kaya yung aking SS, hindi nahulugan. Ikikaling ko sa Sir, 0 po. Ibig sabihin, kapag tayo hindi taka, walang reward. Mismo may battle kang malakas. Walang reward. Kasi bakit ibubuking ng Panginoon. Pero at pilihin kang nagtatanong, hindi ka nakikita. Pero kapag ka, ang Diyos ang magpupromote sa'yo. Semisida sa ating buhay Kristano. Hindi ka pa naman Christian. Hindi pa ako Kristano, no? Talagang, ang sipag kong magtrabaho. Isa na lang. Ano isa ba? Graduate ako ng Industrial Electronic Technician sa Guzman Institute.
Kasi naki-out ako sa UST. Ang pinag-aralan ko na yung sa Guzman Israel Trump. Graduate ako, honor pa nga ako eh. Tapos nag-disorder. Third honor ako sa klase. Pinag-apply ako si Kuya Hernan ay fourth supervisor sa Makati eh. Siya yung supervisor. Nagkuha kami ng exam. Ang kasama ko yung mag-exam, engineer. Electronic engineer. Ang kasama kong mag-exam. Pagkatapos, pipili ng isa, ako ang napili. Hindi ako napili. Pagkatapos, inasay na ako. Magsisimula ako ng trabaho. Dami kong dalang yung ganito. Kasi electronic technician ang ano ko eh. Apply ko eh. May sapatos, may pantalon. Itikis ako sa Las Marinas, Cavite. Di punta ako ng araw na yun. Kaya pa nakarating ako sa kanila nyo. Ano pa eh? Yung di pa masyadong gano'n. Di nakarating ako. Ikaw pala si Alfredo Narito, pamangkin ni engineer. So ito yung magiging pwesto mo. Binigyan ako ng manual. Ito yung pag-aaralan mo, binigyan sa akin. Ano nyo? Kabukasan, di hapon, uwi na ako. Hindi na ako bumalik. Alam mo, hinigising ako nanay ko ng maaga. Hinigising ako ng umaga. Preto, pasok na. Hindi na papasok mo. Isipin mo. Umuwi ka nun dahil nalulungkot pa kinanay. Hindi, saka sabi sa akin ng mga kasama ko, hindi ko pwede uwi ang malayo eh. Dito ka, magpapasama-sama tayo. Hindi ko kaya sabi. Kaya nung uwi ako, hinigising ko nanay ko eh. Preto, gising na, kain na, ganito oras na. Hindi ako papasok. Bakit? Yung magpulto, galit na galit ang tatay ko. Galit na galit si Abi, asawa ng bayo ko. Kasi bayo ko yung pinasok ka yung bayo yung ganito. Galit na galit si Abi. Ibig sabihin, hindi pa ka. Sa anuman larangan, yung katapatan, hindi nakikita ng foreman mo yan. Hindi nakikita ng mga hindi ka sip-sip sa mga pero kapag ka. Dapat sa araw mapukulungan ka. Sabi ng Bible, promotion comes not from the east, not from the west. Promotion comes from the Lord. Ang Diyos ang mapupromote. Si Sister Karen nga diba? Na-promote siya. Mayor na yan eh. Ibig sabihin, hindi mas malalakas sa kanya, may mga bakit. Ang pinakamabigat na bakit niya ang Panginoon. Kaya pag tayo pinagtatrabaho, huwag tayong sisip-sip sa foreman. Huwag tayong sumipsip ka sa Panginoon. Hallelujah, para ma-promote tayo. Faithfulness is always rewarded. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Martin Luther, dito tayo magtatapos. Our office is a ministry of grace and salvation. Sabi po ni Martin Luther. It subjects us to great burdens and labors, danger and temptation, with little reward or gratitude from the world. But Christ Himself will be our reward if we labor faithfully. Amen. Kung di man po tayo makatanggap ng reward sa mundong ito, si Kristo mismo, yung ating pong reward if we labor faithfully. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. How to sustain our faith sa mundong magulo, sa mundong talagang maraming korupsyon, maraming pandaraya, yung pagtitingnan mo yung mga nasa posisyon ay talagang salit na sila yung lalong lumayaman. Hindi man tayo umalata katulad nila sa maling kaparaanan. Magkano man yung tinatangkili, pero nagtatrabaho ka ng tapat. Namiski maliit na hinita, pero nagsusumigasig ka sa kanyang alam mong dapat yung trabaho mo. Darating sa araw, iyakangat ka ng Panginoon. Totoo po yan. Huwag natin maliitin kung ano yung atin ngayon. Kung ano yung trabaho mo. Kung ano yung mong maliitin yan. Habang ikaw ay gumagawa ng tama, habang ginagawa mo ng katapaan, walang kalakit na pandaraya, ano man ang trabaho mo. Darating sa araw, iyakangat ka ng ating Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. Ito po yung benediction ng Panginoon, blessing. Hallelujah. Numbers chapter 6. Sa nakarinig ko tayo, ganyan po natin ang kamay. Blessing. Ito yung benediction ng Panginoon. Numbers chapter 6, in verse 22. Hallelujah. Sabi po dito, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Amen. Lord, maraming salamat, Panginoon.